Ito yung buhok na akala natin kapag nireban ay madali lang kasi kung makikita nyo yung buhok niya bagsak, hindi naman siya kulot na kulot. Actually parang straight na nga siya eh. Pero kung mapapansin nyo dun sa buhok niya, marami siyang maiikli na tubo. Tapos yung mga dulo ng maiikli na yon may mga split ends. So paano ba namin nire-reban yung mga ganitong buhok? Medyo may konting wave lang siya, yun nga lang ang problema sa buhok niya, dry tapos maraming mga maiikli na tubo at marami siyang split ends halos lahat ng parte ng buhok niya. Ang problema pa, reband only lang ang ipapagawa niya. So dito na tayo sa rebanding cream number 1. Sa prosesong ito, dapat po tama po yung timing, tama yung mixture, yung tapang ng gamot. So ang ginawa po natin dito, kung gaano karami yung gamot na nilagay ko, ganun din kadami yung tubig. Makapal yung pahid ng gamot doon sa bandang itaas sa mga malulusog na parte ng buhok. Manipis naman yung pahid sa mga bandang dulo-dulo, yung mga dry, yung mga maraming split ends. Tapos nilagyan po natin siya ng any protection na pwede nating ilagay. Dito naman po tayo sa pagpaplansya. Ang ginamit ko pong temperature dyan, yung pinakamahina lamang. Kung kanina nakadapa pa yung mga split ends niya, ngayon pagkatapos natin siya mabalnawan at mapatuyo, paplansyahin na po natin siya, mapapansin nyo po na mas nag-angatan pa po yung mga split ends doon sa buhok niya. Dadako naman po tayo sa pagpaplansya. Dito sa pagpaplansya, kapag hindi rin po tama yung gagawin natin dito, mas maari pa pong lumala yung mga dry at yung mga split ends niya at lalong masunog yung mga buhok na maninipis, yung mga nanggaling po doon sa mga maiikli na buhok niya. So sa pagpaplansya, hindi po kailangan dapat paulit-ulitin sa ganitong case. Kailangan lamang po ng 1 hanggang 2 hagod. Pag nasobrahan, 2 lang yung kahantungan. Kung hindi masunog, ay magiging mas lalong dry yung buhok niya. Ayan, naplansya na po natin siya. Dumapa po yung mga dry at yung mga split ends ng buhok niya. Lalagyan na natin ito ng neutralizer and then babalnawan at patutuyuin. At conditioner lang po yung ilalagay natin sa kanya kasi reband lang po yung pinagawa niya, kulang sa budget. Yung neutralizer nga po pala na nilagay natin dyan ay ganun din po, 1 part ng water, 1 part din ng gamot. So ito na po yung resulta after nating mabalnawan. Ayan, yung sinasabi ko na mas maglulutangan pa or aangat pa yung split ends niya, kaya ang gagawin po natin, lilinisin po natin yan. Ngayon naman kung nahihirapan po kayo magtanggal ng split ends sa mga bandang dulo, ganito lang po yung gagawin nyo, pa sideways lang po. Tsaka nyo, ipapatong yung gunting sa ibabaw at gugupitin yung mga split ends. So yung pagtanggal ng split ends, na ituro ko na po ito, meron na po akong content about dyan. So ganyan lamang po, ulit-ulitin natin. Kailangan po systematic, mag-umpisa ka dun sa harap, paikot hanggang sa maubos yung ibabaw. Ngayon naman, ibabrush up natin yan para yung mga split ends na hindi natin nakuha doon sa pinakaharap, sa mga dulo-dulo sa harap, ibabrush up po natin, tsaka ulit natin lilinisin, iisa-isahin yung mga split ends hanggang sa masimot, maubos yung mga umaangat pa doon sa buhok niya. Tapos ito na yung final result, na linis na po natin. Kung mapapansin nyo, ayan, halata po yung mga maikli na buhok niya pero wala na po yung mga split ends, nasimot na po natin, and then hindi po umikli yung buhok niya at hindi po naglayer, as is yung mga pinakadulo lamang po yung natanggal natin dyan. So ganyan po yung naging itsura ng buhok niya. Ayan na po yung final result, since wala po siyang treatment, reband lang po yung pinagawa niya. So sa kabila ng pagka-dry at napakadaming split ends ng buhok niya, gumanda pa rin po yung result. Yan, i-compare po natin, tingnan po natin, yan, mas nag-bounce yung buhok niya, kumintab, na wala po yung dry. Since reband only lang po yung pinagawa niya, hindi po tayo nagpapangalawang plancha. I-compare po natin yung before and after.